Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Mga po ang atin pong guest for tonight. Wala pong iba kundi si Senator Risa Ontiveros. Magandang gabi po, Senator. Magandang gabi, Senator. Magandang gabi po, Miss Chiki, Sir Manny, Sir Jovi. Hi, Ay. Senator Afternoon po. Risa. Hello. Kanina, doon sa yung program before ito ay kausap namin yung lawyer ni Okay. Mayor Alice Goa. Ano po? So Opo. talagang, ano siya yung frustration sa kanya because of nagiging tampulan na daw ng mga meme at saka ng mga joke ang kanyang kliyente pero alam namin na parang paparating na kayo sa isa pang edisyon ng hearing na mag-executive session kayo at saka talagang may iba kayong tatalakayin. So hindi lang ito parang doon sa tungkol sa kanyang personality, kundi marami pang issue, di ba, Senator? Opo, kasi nagsimula talaga ito sa POGO. Mm. Actually, 4 na taon nang iniimbestiga ng Senate Committee on Women itong POGO mula sa orig na issue ng POGO-related prostitution na nadako sa illegal recruitment and detention. Tapos tumagal ng maraming buwan sa Pastilla scam hanggang dumako dito sa POGO-related issue ng human trafficking, cyber scamming. May nakita pang mga money laundering na anggulo at itong huli dito sa POGO hub na malaki sa Bamban, Tarlac, kung saan si Mayor Alice Guo, nakita pa at iniimbestiga di umano ng ating mga intelligence agencies yung anggulo ng espionage o surveillance at saka hacking. So, talagang patunay na tulad ng nakita natin sa nakaraang ilang mga taon, walang mabuting na ibubunga ang POGO, panay masasama at ang nagiging epekto sa ating bayan. So itong huling anggulo ng pambansang seguridad, national security, yon, kaya rin kami kailangang magtawag muna ng executive session dahil yung ating mga government agencies, lalo na mga intel agencies, ay meron pang gustong sabihin sa amin na hindi pa muna in open hearing. Senador, ito pong mga kasosyo ni Mayora, wanted sa Singapore for money laundering. Ano? Exactly. Ano po kayang connection dito? Baka meron ding money laundering sa Pilipinas. Baka nga, kaya na itatanong din yun dito, kaugnay ng Bamban POGO Hub. Kasi nakita po namin sa mga articles of incorporation, kasosyo nga niya dyan sa Zunyu 1, yung dalawa sa prime suspects ngayon sa pinakamalaking money laundering case ngayon sa Singapore. Ayon kay Mayor Alice Guo, hindi daw niya kilala o karelate yung dalawang yon, pero meron siyang inaming kaugnay niya dyan sa Zunyu 1. Unfortunately for her, yung taong yon, si Huang, i-bring up ko ulit yung pangalan, yung taong iyon ay tumakas nitong pangalawa at huling raid ng PAOK dyan sa Bamban POGO. So, wanted person din po yan o fugitive at pugante. So, parang hindi mga savory characters na kaugnay ni Mayor Alice Guo dito sa POGO Hub na ito. Ayan, si Huang Ziyang. Yan po yung pangalan nung tumakas. Sa tingin niyo po, Senador, nasa Pilipinas pa yung dalawang yan? Well, hindi po natin masisiguro, pero ang malinaw na lumalabas ay kung wanted yung dalawa sa Singapore, pugante yung isa dito ngayon na tumakas. Dun sa raid na yon sa Bamban, may 6 na naaresto ang PAOK, panay mga wanted sa China. So ang lumalabas, tulad ng sinabi ng UN Office of Drugs and Crime na nagsalita ng huling hearing, itong POGO at lahat ng mga kaugnay na problema niya, hindi lamang siya Philippine problem. Nagiging regional na rin siya nitong nakaraang mga taon. Kaya yung human trafficking outbound ng mga Pilipina at yung human trafficking inbound ng mga ibang nationalities dito naman sa Pilipinas, kapansin-pansin na rin kahit sa UNODC. Sabi nila hindi pa kasing lala tayo sa Pilipinas, POGO-wise, tulad sa Mekong region, pero kapansin-pansin na sa kanila, pati itong particular na POGO hub sa Banban. And alam natin na globally,
itong crypto scamming o pig butchering na binabase sa mga POGO hubs ay problema na rin. Para sa mga kakatunin lang no sa 92.3 Radio 5 True FM, kausap po natin si Senator Risa Ontiveros. Senator, si Chicky Vergel po ito. Gets naman po namin no kung bakit kailangan. Balikan ko lang yung executive session. Why we need the executive session dahil mas maraming lalabas na information na baka magko-connect kay Mayor Guo dun sa mga kriminal, dun sa POGO at ma-explain yung kanyang mga kayamanan na sa ngayon ay hindi pa explain, no? Kailan most likely po ang ating executive session and expect po ba natin na mag-a-attend doon si Mayor Alice Guo? Ang iniimbita namin doon ay yung mga executive agencies, pati yung mga intelligence agencies. Actually, naitakda na po namin petsa ng 5 ng Hunyo, susunod na linggo na po yan, araw ng Miyerkules, no? So, fina-finalize pa po namin lahat ng mga iimbitahin doon. Ay, Senadora, yung po bang birth certificate ni Mayor maka-authentic pero yung entries fraudulent. Ano po magagawa natin doon? Yung po ipapakancel natin? Well, yun yung isang itinatanong din namin sa PSA. Paano hihigpitan ang mukhang maluwag na regulatory function nila sa ganyang kaimportanteng mga dokumento, official Philippine government documents tungkol sa pagsakilanlan ng lahat ng mga mamamayan natin. It's not the first time na meron tayong mga kumbaga legit na dokumento, pero yung mga entries ay hindi makatotohanan. Ilang mga hearings ng tungkol sa POGO lumalabas na yung mga Chinese POGO companies in particular nakakakuha ng mga Philippine birth certificates, Philippine passports, pati ba naman ID ng SSS, Pag-ibig, PhilHealth para sa kanilang mga Chinong empleyado. Recently din, sinabi ng Philippine Embassy sa Bangkok, may nahuli ang mga Thai authorities, 4 na Chino, gumagawa ng mga krimen doon, pero nagpapanggap na Pilipino kasi Philippine identification document ang hawak. So, hindi yan katanggap-tanggap, hindi natin pwedeng payagan na magpatuloy na kumbaga walang validity, walang halaga, gagawin na lamang commodity ang Philippine ID documents natin and in effect, yung identity natin bilang mga Pilipino. Senator Risa, maiba lang ako ng topic no dun sa divorce divorce bill natin. Oo, kasi ang stand ni Senator Jinggoy Estrada, well, sabi niya dito, I'll quote, no, kailangan lang ng well-defined ground for nullifying a marriage would be a much welcome alternative. So okay siya dun sa annulment, same din with Senator Chis Escudero. Sabi niya ay kailangan lang gawing mas abot kaya at mas madaling gawin. Kayo po, bakit po kailangan ang divorce sa Pilipinas? Well, opo, Ms. Chicky, kailangan yung divorce or dissolution of marriage dahil hindi lahat ng mga kasal na gusto ng tapusin ng maayos ng couple ay papaloob dun sa requirements at proseso, whether ng annulment o kahit ng separation. Halimbawa, yung annulment, kwento ito ng mga couples na marami sa kanila dumaan din sa ganong proseso. Ang hirap talaga at naging napaka-toxic sa kanila. Yung iba sa kanila kailangan pang magpanggap na yung isa sa kanila ay psychologically incapacitated. Often, sabi nila, naging napaka conflictual. Kailangan nilang akusahan or sisihin ang isa't isa para lamang mabigyan ng annulment. At totoo, napakatagal at mahal daw. Yun namang legal separation, hindi naman binibigyang laya yung dating mag-asawa na kung sila'y umibig ulit, gustong magtaya ulit, gustong magpakasal ulit, gustong buuin yung kanilang mga anak bilang nagkakaisang pamilya muli. Hindi naman sila pinapayagan na mag-asawa ulit. So, may particular na characteristics ang annulment at saka ang legal separation, pero kulang pa para saklawin yung sitwasyon ng lahat. And I may say, maraming mga couples na nais ng bigyan ng maayos na wakas yung kanilang kasal. At ito yung naisa ng bigyang daan ng aming dissolution of marriage or divorce bill.
Hi, Senator Risa. Joey. Tutuloy ko na yung usapin ko sa divorce kasi nagbibilang may mga unofficial na bilangan ng mga possible votes agad na nilalabas sa ibang mga senador Tapos ang pinaka-latest si Congressman Ed Salagman, sinasabi niya na parang mas malaki talaga yung chance ngayon. Since kayo'y parte nung mga boboto doon sa taas o sa Senate, mas malaki nga ba yung chance kaysa doon sa mga dating edisyon? Well, sang-ayon ako kay Rep. Edsel dahil matagal nang natapos ang committee report namin sa Senado at majority ng mga miyembro ko sa committee ay pumirma dyan. So naghihintay lang kami na mai-report out na siya para sa interpellation and debate. At batay kahit sa sinabi ni SP Cheese, magko-conscience vote kami dyan. So sang-ayon ako kay Rep. Edsel, may chance ito. Oo, Senador, may 1 taon pa kayo para po ipasayan. Sa tingin Yes, nyo, exactly. mabilis po yan? Walang 1 taon? Hari nawa, Manny, kasi hindi na nga naging mabilis ang naunang kasaysayan ng panukalang batas na ito. At may I say, marami-rami ang naghihintay nito, lalo na sa mga divorce advocates organizations. Karamihan, mga babae, kabaro folk, pero mayroon ding mga lalaki. So, ang kanila naman at ang amin naman bilang taga-suporta sa kanila, sino ba naman ang magkakait ng second chance, at love, commitment, family life sa ating mga kababayan? Senadora, meron pang 14 na membro ng Senado. Sa tingin nyo, makukuha niyo yung majority dyan? Ay, nako, pagsusumikapan namin yon. Okay. We'll work on Pero sa ngayon, pasalamat muna tayo kay Senator Risa for for accepting our call ngayong hapon. Thank you, Senator. Thank you po, Risa. Maraming salamat. Welcome. Ingat. Thank you. May kulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Sa susunod, ang atinang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.